Huwag maging iskandalo, maging isang modelo. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at maisabuhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Mark chapter 9, verses 42 to 48, and I read it for you. If any of you put a stumbling block before one of these little ones who believe in me, it will be better for you if a great millstone were hung around your neck and you were thrown into the sea. If your hand causes you to stumble, cut it off. It is better for you to enter life maimed than to have two hands and to go to hell, to the unquenchable fire. And if your foot causes you to stumble, cut it off. It is better for you to enter life lame than to have 2 feet and to be thrown into hell. And if your eye causes you to stumble, tear it out. It is better for you to enter the kingdom of God with 1 eye than to have 2 eyes and to be thrown into hell, where their worm never dies and the fire is never quenched. Sa ating pong binasang ebanghelyo sa araw na ito, napakinggan po natin kung paanong sinabi ng Panginoon na putulin o tanggalin ang anumang bahagi ng katawan na nagdudulot sa atin ng kasalanan. Ngunit, ito nga ba ang kaniyang literal na nais sabihin? Ito ba ang kahulugan niya na kapag ikaw ay tumitingin ng malaswa o masama, ay bunutin mo, tanggalin mo ang iyong mga mata? O kung ang iyong mga paa ay nagdadala sa iyo sa kasalanan, putulin mo. Yun ba ang nais sabihin ng Panginoon? Ang ating katawan ay sagrado. Ito ay nilikha ng Panginoon ayon sa kanyang hugis, ayon sa kanyang anyo, ayon sa kanyang wangis. Hindi literal ang pakahulugan ng Panginoon sa nabanggit niya sa Ebanghelyo ngayon. Tandaan natin ang unang sinabi ng Diyos. If any one of you put a stumbling block before one of these little ones who believe in me, it will be better for you if a great millstone were hung around the neck and you will be thrown into the sea. Kung nagiging iskandalo ka, kung nagiging sagabal ka sa iba na nagnanais sumunod sa Panginoon, pero ikaw ay pumipigil sa kanila upang maging banal sila, o kaya malaman nilang katotohanan patungkol sa Diyos, kung ikaw ay nagiging iskandalo at hindi na nagiging modelo sa buhay pananampalataya, mag-isip-isip ka. Gamitin natin ang ating isip sa pagkilatis kung ano ang tama sa mali. Tayo ay biniyayaan ng utak upang tayo makapag-isip. Tayo ay binigyan ng puso upang maramdaman natin kung ano ang kailangan nating gawin sa buhay. At ang pusong ito ang magtutulak sa atin upang sundan ng Panginoon, at isama ang iba patungo sa Kanya. Hindi kailangang pagpira-pirasuhin o pagputol-putulin ang bahagi ng ating katawan. Ang kinakailangan ay maging buo tayo na sumunod sa Kanya at isama natin ang ating kapwa patungo sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, maging modelo nawa kami sa iba upang sila ay magtungo sa iyo sa pamagitan ng pagsalamin namin sa iyong mga gawa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo, and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click nyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. God bless you po.